naman tayo ng update mula sa Office of Civil Defense. Makakasama natin si Assistant Secretary Raffy Alejandro IV. Magandang gabi po, ASEC. Si Charms Espina po ito ng Integrated State Media. Yes, Charm. Magandang gabi and good evening sa lahat. Okay po, let's go straight po sa mga datos. Ilan na po ang kumpirmado at naiulat na nasawi matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental? Oh, so far we've been receiving different reports from the region, no? But we got a number na 6 po. But this is still subject for validation and the specific areas, no? 6 ang na-receive namin na numbers. But ongoing pa po ang ating rapid damage and needs assessment and we expect more reports to come po. Kasalukuyan po ba ninyong binavalidate ang ulat na may isang nasawi sa Region 11? Yes, kasama na po yan yung isang babae reported yung may picture na from Davao. So binavalidate po natin yan, but so far we also received several other reports, no? Kaya we have a figure na 6, but again, these are still subject for validation. Sir, may mga naitala na po bang matinding pinsala sa mga structure o pasilidad sa Davao Region? Yes, we received several reports, no, but isang konkretong report na na-receive namin ay at least 376 classrooms po ang talagang reported damage na ng DepEd. So, ina-assess po ito ngayon and together with other facilities like hospital and bridges. Hindi pa po kompleto yung numbers na yan because as I've said, the rapid damage and needs assessment is ongoing. But for schools, at least 376 classrooms are reported to be completely damaged because of this earthquake. May mga lugar po ba sa Region 10 or Northern Mindanao na nakaranas din ng pinsala, sir? Oo, yung damage na we got na report ay umaabot hanggang Surigao area, that's Caraga region, dito sa Region 11 and we're validating itong Region 12 po. So as I've said, ongoing pa po yung validation dito sa 7.4 magnitude earthquake and ito naman nangyari itong isang earthquake pa ngayong gabi. ASEC Raffy, meron na po bang update sa naitalang landslide sa Camiguin? Wala pa po kaming na-receive from Camiguin but again, we are doing the validation and assessment from the different regions, no? So Region 10, Caraga, and Region 11 and Region 12. Okay, sa Visayas naman po, ano po ang lugar na may matinding pinsala base sa mga datos na dumating sa inyo sa OCD? Sa Visayas, halos yung ating earthquake was because of the Cebu, no? Doon ang malaking damage. Ongoing pa rin and kinukumpleto yung post-disaster needs assessment doon. So, ibang event naman yung nandun. So, it's the Northern Cebu earthquake ang ating tinitingnan doon. Okay, sir, nakapag-evacuate na po ba ang mga residente sa mga lugar na ito since recently may tsunami warning base sa earthquake na naganap? Yes. Oo. As we speak, ongoing po yung evacuation kasi kaka-issue nitong warning nung 7/12 covering around itong 3 probinsya. Kasi ang exposed dito as per our data is almost 1.8 million and we expect ito nga gabi, no, mahirap nga ito gawin but we have issued the warning and we hope that everyone has cooperated and pumunta po sa kanilang mga respective evacuation centers. Yun po ang tinitingnan namin ngayon. Naka-activate po ang ating interagency coordination cell at we are in direct contact with our regional office and different LGUs po to monitor itong ongoing evacuation po. ASEC Raffy, ano po ba ang directive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa OCD sa mga nangyayaring lindol sa Mindanao at Visayas? Ang directive talaga sa amin is to immediately carry out disaster response operations like immediate evacuation of people in the close coastal areas, activate yung ating emergency operation centers
yung pag-activate ng mga relief logistics centers natin to push logistics doon and supplies doon sa mga apektadong lugar. So lahat po ng ahensya ng NDRRMC, kasama na dyan yung DOH, DSWD, ay naka-full alert po dito sa 7.6 earthquake at itong bagong earthquake ngayong gabi. So as far as family food packs are concerned, yung ating mga supplies, sapat po according to DSWD. Meron tayong almost 103,000 family food packs on standby and ready to be issued, no, to augment yung mga local government units na nangangailangan ng augmentation. Asek Rafi, kumusta po ang koordinasyon ng OCD sa mga local government units apart from the DSWD para sa damage assessment at response operations? Opo, we have a protocol on that. Tuloy-tuloy po, no? We have our regional offices doing the coordination, direct coordination sa lahat ng mga LGUs, but of course, the National Interagency Coordination Cell ay dumidiretso din doing direct coordination doon sa mga medyo nagrabehan na lugar, no? So we have a coordination cell dito sa national. Our regional counterpart are also doing it. And good to know naman po ng ating communication po ay tuloy-tuloy. Wala pong problema sa communication as far as coordination is concerned. Okay, sir. Ano po ba ang mga hakbang na isinasagawa ng inyong ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar? At may mga evacuation site na po bang naka-standby para sa mga tauhan? Oo. Pagdating naman po sa earthquake and tsunami, meron na po tayong mga contingency plans in place which are being implemented by our local government units. So meron po mga designated evacuation center. And ang kailangan na lang po i-activate yung early warning procedures natin. So isa na po itong pag-issue ng tsunami warning which will trigger immediate evacuation ng coastal communities which we hope na mag-cooperate yung ating mga kababayan at pumunta sa mga designated evacuation center or further inland, no? So ang solusyon lang naman talaga pag may tsunami alert is either to move further inland or to go to higher grounds. Sir, ano na po ang update sa isinusulong ninyong Harmonized National Contingency Plan para sa paghahanda sa malalakas na lindol? Hindi lang itong the big one sa Metro Manila, kundi pati na rin sa iba't ibang parte ng bansa. Asek? Oo, yes, tuloy-tuloy po yung aming pag-harmonize ng isang malaking earthquake response plan, not just for Metro Manila, but also covering Regions 3 and Regions 4A and B, no? Kasi ang effect naman na pag gumalaw itong ating West Valley Fault ay hindi lang po Metro Manila, kundi kasama dyan yung neighboring provinces like Cavite, Laguna, and yung Batangas, no? And even Bulacan. So tuloy-tuloy po ang ating pag-enhance ng ating plano. And we are also coordinating or negotiating or talking to Japan, no? Na ma-update yung ating lumang study nung nagawa pa nung 2014. So i-update ito next year which will be our basis to adjust our plans, no? Ang ating response plan. So but right now, meron po tayong quarterly drills which we hope or kasama dyan ang pag-testing ng ating mga procedures, protocols on how to respond during this big one. So tuloy-tuloy po yan. That is coupled with our continuous information and education drive, no? Sa lahat ng mga sektor para malaman nila kung ano ang gawin, ano ang ginagawa ng gobyerno pag dumating po yung big one. So Asek, I assume, no, continuous support at deployment sa mga pangangailangan not just in Mindanao but also in Visayas sa mga na-affect sa recent earthquake rin sa Cebu po. Opo. Tuloy-tuloy po ang ating pag-resupply, tuloy-tuloy po ang ating augmentation, and tuloy-tuloy po ang ating pag-move ng mga logistics dito sa mga affected areas. Ito pa po, meron pa po tayong natapos sa Northern Luzon, yung dinaanan ng bagyo. So medyo for the last 4 weeks, naka-red alert po ang ating buong NDRIMC at tuloy-tuloy po ang ating pag-responde dito sa mga pangangailangan po ng mga apektadong lugar.
Asek Rafi, ngayong pinag-uusapan ang issue sa mga substandard na infrastructure at flood control projects, ano po ang ginagawa ng OCD para masiguro na hindi kakaba-kaba ang ating mga kababayan, lalo na sa pagtama po ng malalakas na lindol? Asek. Oo, ang aming advocacy naman talaga is yung ating tinatawag na engineering intervention na dapat gawing tama, no? When we build infrastructure, mga buildings, mga condominiums, dapat po sundin yung ipatupad yung nasa building code. Wag po and then yung mga lumang gusali ay we encourage na i-enhance ito through engineering intervention. Kasi ang solusyon lang po dito, ang isang sandata natin laban sa malakas na earthquake is to have a very resilient infrastructure, no, na hindi nakakayanin yung malalakas na lindol na tatama sa atin. I think, Asek, no, as a human nature lang po na matakot ka in the middle of a calamity, katulad ng malakas na earthquake na nangyari sa Davao and Cebu. So, ang tinatanong ng mga tao is, ano ba po ba talaga ang tamang gawin kung nasa gitna kayo ng daan? Papasok ba kayo sa loob? Do we take shelter? Or, baka mahulugan po kayo. Ano ba talagang tamang protocol po dito? Yeah, the best approach po para sa atin or tinuturo natin is really to go somewhere na wala pong mahulog, no, or matumba. You go to a open space. Yan po ang pinakaunang gawin, no. You move to an open space na wala pong matumba na wall, poste or anything. Kaya ang ginagawa po natin initially is duck, cover and hold, and then pag nag-stop na po yung shaking is to move palabas ng structure doon sa mga open areas. Yun po talaga ang pinaka-safe, away from any structure na pwedeng mahulog or mahulugan ka or matabunan ka. So that's yan po ang advocacy natin at yan po ang tinuturo natin. But of course, kung matibay Asek? Okay. Maraming salamat po, Assistant Secretary Rafi Alejandro IV ng Office of Civil Defense.